Kinabukasan ay formal ng paalam si Red sa ospital na aalis na nga ito at sa ibang bansa na maninirahan. Madaming mga tanong ang nabuo sa mga isip ng kanyang kasamahan, ngunit pinili na lamang niya na huwag na makisawsaw pa. Isa pa ay ayaw niya na madawit pa sa chismis tungkol sa mga ito. Sa sumunod na araw ay tuluyan na ngang nakaalis ng bansa ang mga ito at doon ay tuluyan na siyang nakahinga ng maluwag. Dahil dito, "Sir, may report ako tungkol kay Roxanne," sabi ni Kent nang mahangos papasok na opisina ni Carter. Dahil doon ay bigla niyang itinigil ang kanyang ginagawa. Sa mga oras na yon ay ito pang bumabagabag sa kanya. Kahit nawala na si Red, kumaroon pa rin na ito ay tsak na maari pa rin silang magkaproblema. Lalo na't hindi niya alam ang likaw ng bituka nito. Mamaya ay may maisip na naman ito at sakta na naman si Jocelyn. Lalo pa ngayon at buntis ito. Hindi niya ito papayagang madaplisan ng kamay nito si Jocelyn. Nilingon niya si Kent. "Anong tungkol sa kanya? Nasaan na siya?" tanong niya rito. "Huli siyang nakita, sir, sa kabilang bayan, kung saan nakasuot siya ng jacket na kulay itim at kulay itim na sombrero." Ayon sa report, tumakas daw siya sa ospital. Pagkatapos niyang malaman na nakunan siya at niwalang nakakaalam kung saan siya nagpunta at kung paano niya nagawang tumakas, sabi nito sa kanya. Napakuyom ang kanyang mga kamay. Iniisip niya na maaring may tumutulong kay Roxanne na gawin ang lahat ng bagay na yon, lalo na't alam niya na ang sarili nitong pamilya ay tinakwil na ito simula ng maaksidente ito. Ilang sandali pa'y muli na namang nagsalita si Kent. "May mga nalaman pa ako tungkol sa kanya, sir. Nung araw pala ng kasal niyo ni Miss Jocelyn ay pinlano niya na aksidenteng yon. Maging ang pagpakabugbog sa inyo sa ibang bansa ay siya rin palang may pakana. Binayaran niya pala ang mga bumugbog sa inyo doon at higit sa lahat ay hindi siya totoong nakidnap ng araw na maaksidente kaming dalawa ni Miss Jocelyn. Ang bumunggo sa sinasakyan namin ay siya rin ang may utos," sabi nito sa kanya. Nang marinig niya ang mga sinabi nito ay halos bumaon talaga ang kuko niya sa kamay dahil sa sobrang galit. Hindi niya akalain na bulag siya noon at awang-awa rito. Samantalang ganito palang pinagagawa nito at halos ipapatay na rin siya. Wala siyang ibang gustong gawin ngayon kung hindi ang makita ang tuluyan na itong mawala. "Gawin mong lahat para hanapin siya at gusto ko na makita siyang hindi na humihinga pa," sabi ni Carter kay Kent na napakalamig ng mga mata. Mabilis naman na tumango si Kent dito. "Huy, kailan ang kasal niyo?" Biglang tanong ni Kendra kay Jocelyn habang kumakain sila ng tanghalian. Bigla tuloy siyang napatingin dito at pagkatapos ay napaisip. "Hindi pa namin napag-usapan ni Carter kung kailan sabi niya ritong totoo naman. Nitong mga nakaraang mga araw kasi ay napakaraming nangyari. Hindi nila yung mapagtuunan ng pansin kaya hindi nila alam kung kailan nga ba magaganap ang big wedding nila." Isa pa hindi niya naman yun inuungkat kay Carter, lalo na't alam niyang marami din itong ginagawa at busy ito masyado sa trabaho nito. Hindi naman siya nagmamadali, lalo na ngayon at ramdam na niya ang lubos na pagmamahal ni Carter sa kanya. "Ganun ba? Basta wag mong kalimutan na abay ako, ha?" sabi nito sa kanya nang nakangiti. Agad naman siyang ngumiti rito pagkatapos. "Oo naman," sagot niya rito at pagkatapos ay nagkwentuhan pa sila nito bago tuluyang nagsibalik sa kani-kanilang trabaho. Nang mag-out na siya sa kanyang shift ay hinihintay na siya kaagad ni Carter sa labas ng gate, sakay ang kotse nito. Nang makita niya palang ito ay agad na siyang napangiti dito. Agad din naman itong ngumiti at pagkatapos ay sinalubong siya at niyakap pagkatapos ay hinalikan. "Na-miss kita." Masuyang sabi nito sa kanya na naging dahilan kung bakit mas lumapad pang ngiti niya rito. Natatawa naman itong tiningnan. "Para namang ang tagal nating hindi nakita," sabi niya rito na nakatawa. "Kahit na, hindi nga lang kita makita ng 5 minuto, miss na kita. Kanina pa ako hindi mapakali sa opisina ko at hinihintay na bumilis ang takbo ng oras para magkita na tayo ulit." Bulong nito sa kanya at pagkatapos ay hinawakan siya nito sa bewang at iginiya patungo sa kotse nito. Pinagbukas siya nito ng pinto ng kotse sa may harapan. Na makita niya hindi nito kasama si Kent ay bahagya siyang natigilan at nagtaka. Nilingon niya ito bago siya sumakay. "Hindi mo yata kasama si Kent?" tanong niya rito. "May ibang importante akong pinagawa sa kanya," sagot lang sa kanya ni Carter. Hindi na niya nagawa pang tanungin ito kung ano man yon. Isa pa ay baka naman simpleng bagay lang, kaya ipinagwalang bahala na lamang niya at pagkatapos ay tahimik na sumakay ng kotse. "Anong ibig mo sabihin, Lorraine?" tanong ni Beth sa kanyang panganay na anak. Napabuntong hininga ito at pagkatapos ay umupo sa tabi niya. Hinawakan itong kanyang kamay. "Si Tito Vic, ma, wala na siya," sabi nito sa kanya. Nang marinig niya naman ito ay bigla na lamang siyang nalungkot bigla.
Sa mga taong nakalipas ay halos nawalan na siya ng komunikasyon sa kanyang bayaw. Ito ang kapatid ng yumaon niyang asawa. Sinubukan nila itong hanapin noon, ngunit hindi man lang ito nagpakita sa kanila. Kung kailan wala na siya, saka siya nagpakita. Bakit hindi pa siya noon nagpakita? Ano raw ang ikinamatay niya? Sunod-sunod na tanong niya rito. Dahil daw sa malalang sakit sagot naman ito sa kanya. Dahil doon ay napabuntong hininga siya. Mabuti na lamang siya at kahit papaano ay gumaling sa sakit niya dahil na rin sa tulong ni Jocelyn. Ilang buwan na rin ang nakalipas nung huli niyang nakita ito at ang balita niya mula sa buntis na daw ay dumano at mukhang malapit na ring ikasal. Hanggang sa mga oras na yon ay inaalala niya pa rin si George na hanggang ngayon ay wala pa ring girlfriend. Ngunit sa kabila noon ay alam niya hindi niya ito dapat i-pressure sa pagkakaroon ng girlfriend dahil katulad nga ng sabi ni darating din yon sa tamang panahon. Nailibing na daw siya kaya lang may iniwan daw siyang isang box kung saan ay may bili na ipaalam nga daw sa'yo. Nawala na siya at pinagbili niya na ibigay sa yung box na yon. Ipapakuha ko na lang yon para hindi mo na kailangan pang pumunta doon. Nagpapagaling ka pa naman, sabi nito sa kanya. Tahimik na lamang siyang tumango dito. Isa pa ay bawal siyang magpagod masyado. Idagdag pa na sa malayong lugar daw ito natagpuan. Mahimbing ng tulog ni Jocelyn habang yakap-yakap siya ni Carter. Ngunit hanggang sa mga oras na yon, inanatili pa ring mulat ang kanyang mga mata. Iniisip niya kasi na medyo umuumbok na ang tiyan ni Jocelyn at kailangan na niya itong pakasalan sa lalong madaling panahon. Kaya nga lamang ay natatakot siya na baka kung ano pa ang gawin ni Roxanne. Hanggat buhay pa ito o hindi pa ito nahuhuli ay hindi pa rin siya matatahimik. Gustong-gusto na niyang pakasalan si Jocelyn, ngunit mas importante sa kanyang kaligtasan ito at ng mga anak niya sa tiyan nito. Hindi niya alam kung anong oras na pero kanina pa dilat ang mga mata niya. At iniisip niya sana'y mahuli ng Roxanne na yon. Kaninang umaga ay may mga kinausap niya siyang mga coordinator at organizer para sa gagawin nilang kasal nila. Gusto niyang sorpresahin si Jocelyn na handa na lahat ng preparasyon para sa kasal nila at gusto niyang ibigay ditong kasal na pinapangarap ng bawat babae. Ang engranding kasal pero alam niya na kapag nalaman to ni Jocelyn ay baka sabihin nito na bakit sobrang engrande. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip nang bigla na lamang tumunog ang kanyang cellphone. Medyo lumayo siya ng konti kay Jocelyn at pagkatapos inabot niya ito tinignan kung ano yun. Nang tingnan niya ito may pinadala palang video si Kent kung saan ay isang balita yon. Agad niya itong binuksan at pinindot ang play. Isang kalunos-lunos ang sinapit na isang babae ngayong Biyernes ng gabi. Natagpuan siyang hubad at puno ng saksak ang katawan. Kinilalang biktima na si Roxanne, 28 anyos. Ayon sa mga saksi, naka-check-in daw ito sa isang hotel kasamang hindi pa matuloy na lalaki. At ilang oras lang ang nakalipas ay nakita na mag-isa na lang itong lumabas ng hotel. Yun pala ay pinatay na niya ang biktima. Hinihinalang galit ang motibo ng suspect sa pagpatay nito sa biktima. Lalo pa at 30 saksakan tinamon nito at maging ang mga dila nito ay putol. Patuloy ang paghahanap sa suspect na hanggang sa mga oras na yon ay wala pang lead ang pulisya. Pagkatapos lang noon ay agad siyang tumayo mula sa kama at lumabas ng silid upang tawagan si Kent. Pagkasagot pa lamang nito ng kanyang tawag, ang nagmamadali na siyang nagtanong dito. Sigurado ka ba na si Roxanne yun? Tanong niya rito. Mahirap naman dahil nakatakip ang mukha nito at wala ding naka-flash na larawan. Sa balita kaya hindi siya kumbinsido. Oo sir, kumpirmado siyang yun. Dahil nakakuha kami ng picture niya sa crime scene. Pagkatapos lang nitong sabihin yun ay biglang tumunog ang kanyang cellphone at pagkatapos nakita niyang may sinend nga itong picture sa kanya. Agad niyang binuksan ito at zinumpat na kumpira nga niyang si Roxanne ito. Kalunos-lunos ang sinapit nito ngunit hindi man lang siya nakaramdam ng kahit na konting awa sa lahat ng ginawa nito sa kanya at sa kanila ni Jocelyn. Kaya nga lang hindi niya maiwasang magtaka kung sinong gumawa nito sa kanya. May nakuha ba kayong impormasyon kung sinong posibleng gumawa nun sa kanya? Tanong niya rito. Ipina-retrieve ko na ang call history niya, ngunit hindi namin nalaman kung sino palagi niya tinatawagan. Marahil ay yun ang ama ng anak niya dahil nabalitaan ko sir na nakunan pala siya. Sabi nito sa kanya. Wala na po kayong problema ngayon sir. Dahan-dahan naman siyang umiti kahit na hindi siya nakikita. Sa tingin mo? Tanong niya. Oo sir, pwedeng-pwede niya nang ituloy ang kasal niyo ni Miss Jocelyn na napakatagal niyo ng pinagpaplanuhan. Sabi nito sa kanya at ang tinig nito ay mukhang masaya. Salamat Kent, sabi niya rito at pagkatapos ay tuluyan na ngang ibinaba ang tawag at pagkatapos ay napatingala sa kalangitan.
Napakaraming bituin sa langit ng mga oras na yon at pagkatapos dahan-dahan siyang ngumiti. Ngayon ay wala nang hadlang sa pagmamahalan nilang dalawa ni Jocelyn. Bumalik siya sa loob ng silid at may ngiti sa mga labing tumabi kay Jocelyn. At pagkatapos niyakap niya ito at hinalikan sa noo. Kinabukasan, dumating ang box na pinakuha ni Lorraine mula sa kanyang mga tauhan na tagadtong binuksan ni Beth. Ang box ay naglalaman ng mga sulat, papeles at ilang mga titulo ng mga pag-aari nito. Hindi niya alam kung bakit nito ibinigay ang mga yon sa kanya. Habang naghahalongkat siya ay may isang sobre siyang nakita. Yun lang ang sobre sa loob dahil ang iba ay puro na mga papel. Nang buksan niya yon ay tumambad sa kanya isang sulat na naka-address talaga sa kanya. Beth, kung nababasa mo man ito ay tsak na wala na ako. Pasensya na kung nawala ako na hindi man lang nakikipag-usap sa inyo o ni kumontak man lang sa inyo. Masyado ako maraming iniisip at marami akong ginustong gawin sa buhay ko. At naabot ko naman ang mga yon kaya nga lang may isang bagay ang pinagsisisihan. Ang abandonahin ng babaeng minahal ko. Buntis siya noon at alam kong anak kong dinadala niya. Ngunit pinili ko pa rin ang talikurin siya. At yun ang labis kong pinagsisisihan sa buong buhay ko. Sinubukan kong hanapin siya, sila ng anak ko pero nabigo ako. Huli ng lahat nang mahanap ko siya dahil patay na pala siya. Sobra akong nalungkot kahit na pala naabot kong gusto ko kung wala naman pala ang taong mahal ko sa tabi ko. Ay magiging wala pala yung halaga. Sinubukan kong hanapin ng anak ko ngunit hindi ko na siya nahanap pa. Kahit na anong gawin ko'y wala talaga. Gusto kong bumawi sa kanya. Gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko bilang ama niya. Ngunit alam kong napaka-imposible na yun ngayon. Nakikisuyo ako na sayo na kung pwede ikaw nang humanap sa kanya. Sa loob ng sobre nandyan ang picture ng kanyang ina. Ibigay mo sa kanyang lahat ng mga ari-arian ko at sabihin mo sa kanya na patawarin niya sana ako sa pagtalikod ko sa kanila ng kanyang ina. Sabi nito sa sulat. Ilang sandali pa'y tinignan niya ang loob ng sobre at doon nga'y nagkaroon ng picture. Picture ng inang hinahanap nitong anak niya. Nang makita niyang larawan ni nanginig ang kamay niya, nakita na niyang larawang yun. Walang iba kundi ang ina ni Jocelyn. Ibig lang sabihin ay si Jocelyn ang anak nito na matagal na pala nitong hinahanap. Magkadugo sina George at Jocelyn. Magpinsan sila. Nagulat si Jocelyn nang buksan niya ang pinto ng bahay ni Carter at nakatayo doon si Lorraine. Kianat ang ina nito. Nang makita niya ang mga ito'y kagad siyang nagpaskil ng ngiti at pagkatapos ay pinapasok ang mga to sa loob. Nang makarating sila sa sala, umupo sila pare-pareho at walang nagsalita. Pakaramdam niya tuloy may mabigat na sasabihin ng mga ito sa kanya dahil sa sobrang tahimik ng mga ito at medyo kinakabahan siya. Nagtanggal ng bara ang ina ni George at pagkatapos ay hinawakan itong kanyang kamay. Pagkatapos bigla na lamang siya nitong niyakap. Jocelyn, iha, nahanap ko na kung sino ang iyong ama. Bulong ito sa kanya. Nang mga narinig ito ni Jocelyn ay magkahalong gulat at hindi makapaniwalang kanyang nararamdaman. Sa tinagal-tagal ng kanyang pagbabaka sakaling mahanap ito, ay ito pang nakahanap sa kanya. Excited siyang napatingin sa ina ni George at pagkatapos ay nagtanong. Talaga po, nasaan na po siya tita? Tanong niya rito. Ngunit malungkot lang itong nag-iwas ng tingin sa kanya at pagkatapos inabot ng isang sobre sa kanya. Inabot niya ito, hindi pa rin ito nagsasalita. Dahil doon ay dali-dali niyang binuksan ng sobre at binasa yun nang makita niyang sulat pala yon. Habang binabasa niya yun, bigla na lamang nag-init ang mga sulok ng kanyang mga mata. Sa tinagal-tagal ng panahon ng pagkawala nito, ay hinanap pala siya nito, ngunit huli na. Biglang tumulong luha niya. Napakatagal niyang pinangarap ang totoong pagmamahal ng isang ama dahil hindi niya yun naranasan sa kanyang kinilalang ama. Kung maaga lang sana niyang nalaman ang totoo, ay baka nahanap niya ito. Baka nakasama't nakilala niya pa ito. Ngayon hindi na niya ito makikita o ni makakausap man lang dahil wala na ito at iniwan na sila. Iha, pasensya ka na. Hindi ko alam, sabi ng ina ni George. Sa kanya't pagkatapos ay muli na naman siya nitong niyakap. Hindi niya na kayang pigilan ang kanyang emosyon at umiyak siya. Habang yakap-yakap siya ng ina ni George. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Kung sana'y nahanap lang sila ng kanyang tunay na ama, di sana'y hindi ito namatay kaagad at naagapan ng sakit nito. Sana'y nagpagamot ito o kaya'y buhay pa sana to. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman niya ng mga oras na yon dahil pakiramdam niya, ang kulang sa buhay niya ay nasagot na. Ngunit nalungkot din siya na hindi niya na ito nakita man lang kahit na isang beses lang. Ngunit ang mahalaga ay nakilala na niya ang kanyang tunay na ama. Iha, ang pangalan ng iyong ama ay Vic Mendoza. Sabi nito sa kanya na ikinalingon niya rito. Tiningnan niya ito na nagtatanong ang kanyang mga mata. Oo, iha, kapatid siya ng ama ni George. Sagot nito.
dahil doon ay napagtanto niya ang isang bagay, kamag-anak niya sina George. Nilingon siya nila Lorraine at Kiana at naluluhang napangiti sa kanya dahil doon ay mas lalo pa siyang napaiyak. Ngayon ay nakahanap na siya ng kamag-anak niya. Mabilis nga na lumipas ang isang buwan kung saan ay mas naging tahimik na ang buhay ni Jocelyn at ni Carter. Nang araw na yon ay maagang nagsigising ang lahat at ang ilan ay halos hindi pa nakakatulog. Dumating na kasi ang pinakahihintay ng lahat, ang kasal ni na Jocelyn at Carter. Sa labas ng simbahan ay tumutunog ng napakalakas na tugtog. Nang mga oras na yon ay nakasakay siya sa kanyang bridal car. Masaya siya dahil ikakasal na siya sa wakas sa taong mahal niya kung saan ay mahal na mahal din siya nito. Kaya nga lamang hindi niya maiwasang hindi malungkot dahil niwala man lang siyang isang magulang na naroroon para saksihan ang isa sa pinakamahalagang araw sa buong buhay niya. Napangiti siya ng mapait habang nakatanaw sa labas ng bintana. Sayang nay, wala ka rito ngayon, bulong niya sa kanyang isip. Agad siyang tumingala at pagkatapos ay kagad na pinunasan ng kanyang luha upang hindi ito bumagsak mula sa kanyang mga mata dahil baka masira ang makeup niya. Kailangan niyang maging maganda sa araw ng kasal niya. Ilang sandali pa'y nagudyat nang nasa labas na pwede na siyang pumasok sa loob ng simbahan. Pagbaba niya ng sasakyan ay ang mga nakangiting tao ang sumalubong sa kanya. Makikita sa mga mata nito ang inggit at paghanga. Sino ba naman ang hindi maiinggit sa kanya dahil magpapakasalang naman siya sa isa sa mga pinakamayaman at pinakagwapong lalaki sa buhay niya. Naglakad siya patungo sa pinto ng simbahan kung saan nakita niya sa gitna ng altar ay nakatayo sa gitna ang kanyang tita Beth at si George. Dahil nga wala na siyang magulang ay sila na lang ang tatayong magulang niya sa kasal niya. May ngiti sa kanyang mga labi habang naglalakad palapit sa mga to, ngunit hindi niya pa rin talaga napigilang maluha dahil sa labis na kasiyahan. Sobrang saya ng nararamdaman niya. Nang makalapit siya kina George, kaagad tumumiti sa kanya at pagkatapos ay niyakap siya nito. You are so beautiful, don't cry. Mabuburang makeup mo, sige ka, baka hindi ka mag-idol si Carter. Panunukso nito sa kanya, natawa na lang siya sa sinabi nito. Ang kanyang tita Beth naman ibinesa siya at pagkatapos ay ngumiti ng matamis sa kanya. I'm so happy for you, Iha. Sabi nitong punong-puno ng emosyon ng mga mata. Hindi nagtagal ay inakay na siya ng mga ito sa naghihintay na groom niya na ng mga oras na yon ay maluha-luha na rin. Abot ang kanyang ngiti nang iabot nila ang kamay niya kay Carter kung saan alam niya na magiging safe siya at magiging masaya siya sa piling nito. Niyakap din siya ng kanyang mga biyanan at pagkatapos namumula na rin ang mga mata, mas lalo ng kanyang biyanan na babae. Alam niya na kung gaano siya kasaya ay ganun din ang mga ito. Ilang sandali pa inakay na siya ni Carter papunta sa harap at nagumpisa ng seremonya ng kasal. You may now kiss the bride, sabi ng pari kay Carter. Ilang sandali pa'y dahan-dahan itong tinaas ang kanyang belo at pagkatapos puno ng pagmamahal. Ang mga matang nakatingin sa kanya tinalikan siya sa kanyang labi. Napapikit naman siya at ninamnam ang unang halik nila bilang mag-asawang nagmamahalan sa isa't isa. Napuno ng cheers sa kanilang paligid. Alam niya na masaya din ang mga to para sa kanila ni Carter. Ilang sandali pa binitawan na siya ni Carter. Tumingin sila sa kanilang paligid kung saan nagpalakpakan ang mga tao. I love you, Mrs. ko. Bulong sa kanya ni Carter na ikinangiti niya. Mahal na mahal rin kita, Mr. ko. Puno ng pagmamahal na sagot ni Jocelyn dito. Pagdating nila sa venue ng kanilang kasal, ay nagkaroon ng maikling message ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak at ang kanyang biyanan kung saan napuno ng mga iyakan. Ilang sandali pa nga'y oras na para ihagis ang bulaklak. Ngunit sa halip na ihagis niya iyon, ay diretso niya itong ibinigay sa kanyang pinsan na si Lorraine. Dahil doon ay nagkaroon naman ng panunukso kay Kent. Mukhang kailangan mo nang mag-propose. Tukso ni Carter dito kung saan nakangitit na papailing na lamang ito. Samantalang kanyang pinsan naman ay nahihiyang ngumiti at ang kanyang tita Beth ay napakasaya para sa anak niya. Hindi niya rin alam kung paano nangyari kung saan nagkakilala si Kent at si Lorraine pero nang i-corner siya ni Carter ay umaminto na sila na pala ni Lorraine. Sa katunayan nga, kaya nilihim to ni Kent ay dahil natatakot to na baka maging hadlang sa relasyon nilang kanyang tita Beth. Dahil nga wala namang may pagmamalaki at may aalay si Kent, kung hindi tapat niyang puso lamang. Ngunit laking gulat nila nang malaman ng kanyang tita Beth ang relasyon nila sobrang saya nitong hindi katulad ng inaasahan nila. Pakasalan mo na kasi, baka maaga pa ng iba. Tung bata ko, sabi ni Carter kay Lorraine. Tumaas naman ang sulok nito at pagkatapos ay lumapit kay Kent. Kent, will you marry me? Walang gatol na tanong nito sa harap ng napakaraming tao. Napuno ng ang buong paligid dahil sino mag-aakalang si Lorraine Mendoza ay magpo-propose mismo kay Kent.
Agad na namulang mukha ni Kent dahil sa sobrang hiya, ngunit nakuha pa rin itong tumangot pagkatapos sinapaiyak na lamang sa tuwa dahil doon ay malakas na palakpakan ng mga tao. At masaya namang pinanood ng kanyang tita Beth ang dalawa lalo na magkayakap ang mga to. Tuloy-tuloy ang kasiyahan ng mga oras na yon. Kaya lang wala si Olga doon dahil hindi niya ito makontak. Mabilis na lumipas sa mga buwan at ng araw na yon ay masayang nagtitiklop si Jocelyn na bigla na lamang niyang maramdaman ang pananakit ng kanyang tiyan. Akala niya simpleng pananakit lamang yon, ngunit hanggang sa tumindi ng tumindi at pakaramdam niya may tubig na sumabog mula sa pagitan ng hita niya. Mami! Mami! Tawag niya sa kanyang biyanan at pagkatapos si dali-dali na umakyat patungo sa kanya. Anong nangyayari? Puno ng pag-aalala nitong tanong sa kanya. Hawak-hawak niya ang kanyang likod ng mga oras na yon at malalaki ng kanyang paghinga. Manganganak na yata ako, Mommy, sabi niya rito. Mabilis na tumawag si Leticia ng kanyang mga tauhan at dinala si Jocelyn sa ospital. Agad siyang sinalang sa operating room. Hindi nagtagal ay lumabas ng doktor mula sa operating room kung saan ay nag-aabang na si Carter na sobrang nag-aalala. Kamusta na pong asawa ko, Dok? Agad niyang tanong sa doktor. Okay na siya at safe na mga baby niyo. Sabi nito't kasunod na nilabas na nga doon ng kanyang mga supling. 2 lalaki at 1 babae. Na makita niya ito'y sobrang saya ng nararamdaman niya. Maging ang kanyang ina ay sobrang tuwang-tuwa rin dahil napakatagal na nitong hinihintay ang mga apo niyang lumabas. Pumasok siya sa operating room at pagkatapos sinalikan ng noon ni Jocelyn. Hindi pa ito gising ng mga oras na yon kaya lumabas na lamang muna siya upang tingnan ng kanyang mga baby. Ano po mga pangalan ni Sir? Tanong ng nurse sa kanya at pagkatapos ay bigla siyang napaisip kung ano mga bang pangapangalan niya. Ilang sandali pa ngumiti siya rito. Altina, Acer at Sandro. Nakangiting sagot niya rito, mabilis namang tumango sa kanyang nurse. Sa labas ng pinto'y nakasilip lang siya at pinapanood ang mga ito habang puno ng pagmamahal ang kanyang mga matang nakatingin sa mga ito. Welcome to the outside world mga anak ko, masayang bulong niya. 1 taon nang mabilis na lumipas. Ng araw na yon ay unang karawan na ng triplets. Sina Kent at Lorraine ay magkakaanak na rin. Happy birthday, bati ni Kiana sa kanyang mga anak at pagkatapos ay isa-isa nito hinalikan ng mga ito. Napakabilis ng araw. Parang kahapon lang ay kapapanganak niya lang pagkatapos ngayon 1 taon na kaagad ang mga anak niya. May lungkot at saya siyang nararamdaman ng mga oras na yon dahil sa bilis ng pagdaan ng mga araw. Baka mamaya hindi niya namalayan malalaki ng mga baby niya. At kaagad ay samantalang hindi pa siya nasusulit ang pag-aalaga sa mga ito, lalo na't bumalik na siya ulit sa ospital. Sa katunayan na pagplanuhan nila ni Carter na magtayo na siyang sarili niyang ospital, which is inuumpisahan na nga itayo ngunit hanggang hindi pa ito natatapos ay doon na muna siya sa ospital, na pinapasukan niya dati pa. Marami siyang bisita ng mga oras na yon. Ang mga kasamahan niya sa trabaho at ang ilang kakilala ni Carter. Ilang sandali pa'y lumapit sa kanya si Kendra. Naku, happy birthday mga ina-anak! Masayang bati niya sa tatlo. At pagkatapos pinupugto ng halikang tatlo, ni kinatawa lang naman ng mga ito. Kanina ka pa? Tanong niya kay Kendra. Kararating ko lang, sagot naman ito at pagkatapos ay tumayo. Nilibot niyang kanyang paningin sa paligid kung saan nakita niya ang kanyang mga biyanan, na masayang kumakain at nagkwentuhan. Sa paglipas ng mga araw at buwan ay tuluyan na nga nagkasundo ang dalawa. At hindi na nag-away pat masaya siya para sa mga ito sa totoo lang. Naging masayang lahat sa birthday party na yon. 4 na taon nang lumipas. Bumubuhos ang mahinang ulan ng Marso. Ang araw na yon ay ang araw na kamatayan ng matanda, kaya sama-sama silang nagpunta sa sementeryo at nakasuot ng kulay puting damit habang may daladalang mga bulaklak. Basa ang lupa at tumigil na rin sa wakas ang mahinang ulan. This time hindi na mabigat at malungkot ang mood ng lahat. Napawi ng panahon ng maraming kalungkutan, ngunit ang mga alaalay na natili sa aking puso magpakailanman. Hawak ni Carter ang isang kamay ni Altina at ang isa naman ay hawak ni Jocelyn. Sina Acer at Sandro naman ay hawak ni Arman at Leticia. Sa tig-isang kamay ng mga ito at nauna sa kanila. Pagdating nila sa libingan, ikagad nilapag ni Jocelyn ang hawak niya mga bulaklak sa puntod ng matanda. Lolo, nandito kami para makita ka. Tingnan mo Lolo, nandito kaming lahat ngayon at nagkasundo si Mommy at Daddy ngayon. At maging kami ni Carter ay okay na okay din. Napakabilis ding lumaki ng mga bata Lolo, lalo na si Altina. Napakakit niya. Kung saan makikita mo lang siguro siya ay baka magustuhan mo siya ng gusto. Sabi niya rito. Mabilis naman nagsalita ang kanyang biyanan na babae pagkatapos niya. Papa, ang sinabi ni Jocelyn ay totoo at makakasiguro ka na sa maayos kaming lahat ngayon. Ang mga binili niyo noon ay nasunod lahat at tsak na magtutulungan kami upang mas lumago at mas maging maayos pang pamilya at hindi namin nahayaan ang pinagpaguran mo ay mawala ng saysay. Sabi nito. Bago sila umalis ay isa-isa silang humawak sa lapid ng matanda
Ang pinakahuli ang mga bata. Ilang sandali pa ngay nauna na sina Arman at Leticia. Kasamang dalawa. Ilang sandali pa nilingon naman ni Carter si Jocelyn. Mauna na kayo doon ni Altena at may sasabihin lang ako sandali kay Lolo. Susunod din ako kagad, sabi niya rito. Okay, sabi ni Jocelyn at pagkatapos inakay na si Altina papaalis doon. Ilang minuto matapos umalis si Jocelyn, kagad na lumod si Carter sa harap mismo ng puntod ng kanyang lolo. Hinaplos niyang lapida ng kanyang lolo. Salamat lolo sa pagpili mo sa akin para kay Jocelyn sa simula pa lang. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi mo maranasang magmahal ng totoo at baka hindi sana ako nagkakaanak na 3 cute na mga bata. Sila palang napakalaking kayamanan ko na. Tama pala kayo lolo, napakabata ko pa noon at walang kamuwang-muwang. Kaya taimtim akong humihingi ng paumanhin sa'yo. Huwag kang mag-alala lolo dahil tsak na mamahalin ko si Jocelyn sa buong buhay ko at poprotektahan ko siya ng higit pa sa pag-iingat ko sa buhay ko. Sabi niya rito at pagkatapos muling hinaplos ang lapida ng kanyang lolo bago tumayo doon at sumunod kina Jocelyn. Kinagabihan matapos magpatulog ang tatlo ay napahinga ng maluwag si Jocelyn. Lumabas siya ng silid ng mga ito at pumasok sa silid nila Carter pagkatapos pumasok sa banyo upang maligo. Pagkalabas niya sa banyo ay agad umihip ang hangin mula sa balkona at inihangin pang mga puting kortina. Sumilip mula doon ang liwanag ng buwan kaya mabilis siyang pumunta sa balkonahe. Nang pumasok naman si Luca, sa silid ay kagad niya nakita si Jocelyn na nakatayo sa balkonahe at nakasuot ng pajama kaya naglakad siya na magaan patungo dito. Ano bang ginagawa mo rito? Tanong niya at pagkatapos mabilis na pinulupot ang kanyang mga kamay sa bewang ni Jocelyn. Ang kanyang uli nakapatong sa balikat nito. Inunat ni Jocelyn ang kamay niya, tinaplos ang pisngi nito at pagkatapos ay mahinahong sumagot dito. Wala lang, tinatanaw ko lang mga paligid at iniisip kita at ang mga bata. Napakasaya ko lang. Sagot niya rito. Ano ba ang kasiyahan? Tanong nito sa kanya. Halos walang pag-iisip namang sumagot si Jocelyn. Yung payapa, yung tahimik ang buhay kasama ang pamilya, kayo, sagot niya. Humigpit naman ng yakap ni Carter sa kanya. Ako gusto mo bang marinig kung anong kasiyahan ko? Tanong nito sa kanya. Sagot niya rito sabay tango. Simple lang naman ang kaligayahan ko. Sana araw-araw tuwing gigising ako ay nasa tabi kita. Naso yung bulong nito sa kanya. Napakasimple ng sagot nito, ngunit ang sagot ay pakiramdam niya ay punong-puno ng pagmamahal. Kahit na ilang taon pa ang lumipas, kahit na kapag tumanda na tayo at magsiasawa ng mga anak natin, ay palagi ko pa rin hawakan ang kamay mo at matutulog sa tabi mo kung saan sa sandaling mo ay may mulat ko mga mata ko ikaw ang una kong makikita. Yun ang pinakamalaking kaligayahan para sa akin. Sabi nito sa kanya. Agad naman siyang humarap dito at tinalikan ang baba nito. Tumitig siya sa mga mata nito. Carter, natatakot ako ng oras ay lumipas na napakabilis ngunit ngayon ay hindi na. Basta kasama kitang tumanda, lahat ay magiging masaya. Mahal na mahal kita, higit pa kaysa dati. Bulong niya at pagkatapos, direktang nilagay ni Jocelyn ang mga kamay niya sa leeg nito at hinila ito pababa sa kanya. Sa sumunod na sandali, tuluyan ng magkadikit ang kanilang mga labi. Pagkatapos noon, binuhat na siya ni Carter patungo sa kama, magkayakap silang nahiga, hanggang sa nakatulog si Jocelyn na parang isang sanggol sa mga bisig niya. Matapos niyang kumutan ay tumayo si Carter upang silipin ang mga anak nila. Nakahiwalay ng kama si Altina at tulog na tulog ito, samantalang sina Acer at Sandri mukhang ilang beses nang nagpalit ng posisyon sa isang kama. Ang mga binti ni Acer ay nasa mukha na ni Sandro at ang mga paa naman ni Sandro ay nasa tiyan ni Acer. Hindi mapigilan ni Carter ang mapangiti habang tinitingnan niyang mga ito at hindi maiwasang magtaka kung ganito ba kalikot ang dalawang lalaki sa tiyan ni Jocelyn. Paano na lang si Altina nung panahong iyon? Pagkatapos niyang iayos ang dalaway bumalik siya sa kanilang silid at tumabi sa kanyang asawa. Bago niya ipikit ang kanyang mga mata, hinalikan niya na muna ang ibabaw ng noo nito. Mahal na mahal kita, Jocelyn. Bulong niya at may ngiti sa mga labing ipinikit ang kanyang mga mata. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jocelyn at ni Carter. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.